bumaba ka na sa aking harapan dahil nainis ka na, naasar ka na. Ano ba yan si Pastor Toto? Ang tagal palang manalangin yan. Why? Because nagkaroon ako ng breakthrough. O, di ba may word na breakthrough, nakalampas ka doon sa usual na ginagawa mo. Amen? So, ang BICCM, dapat ipagtanggol natin ito. Dapat magkaroon tayo ng testimony. Ang church natin magkaroon ng testimony. Alam niyo po, dapat evaluate po natin ang BICCM. Ano na ba ang nangyayari sa loob ng 19 years na pagiging church natin. Yan, magkaroon tayo ng evaluation, magkaroon tayo ng investigation. Kailangan bang mag-improve tayo sa ganito? Kailangan bang dapat nating gawin ito? Di po ba mga kapatid? Now, pag may nagtanong, ano bang makukuha namin? Ano bang mapapala namin dyan sa inyong church na yan kung kami sakali ay dumalo? Ready ba tayo na ipagtanggol? Aba, marami kang makakamtan, marami kang matututunan, marami kang malalaman sa amin. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Amen. Pero bago natin ipagmalaki ang church, dapat may nangyayari muna sa loob ng church. Di po ba, mga kapatid? Kaya dapat mag-improve tayo. Kung kailangan baguhin natin ang ating mga time, kailangan disiplinahin natin ang time management natin. Dapat nga daw, time manager tayo di ba? Marunong tayong mag-manage ng time. May mga pag-aaral dyan, di ba? How to manage your time. Okay, mahalaga po yan. Praise the Lord. So kanina, nag-start talaga tayo, 10:32. Okay, 10:32. Praise God. At sabi ni Sister Lenny, hinahanap niya Sister Shena. Na-late lang si Sister Shena. Siguro sa susunod na Sister Shena. It's okay lang. Kasi gusto natin na magkaroon tayo ng breakthrough. Siguro sa susunod ay parang tawag dito, practice na sa susunod ay gagawin na po talaga natin. Kasi nga sabi ng Biblia is, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Yung holy and offer your body, kasama na yung time doon. When we offer our body, hindi lamang yung pagiging matuwid, kundi pati lahat ng areas ng ating katawan, kasama yung time, i-offer talaga natin sa Panginoon. Hindi po ba, mga kapatid? Ganun po yan. Okay. So, purihin ang Panginoon sa bawat isa. Mukhang nakasimangot yata. So, gawin nun nating maluwag sa ating puso ang lahat ng bagay, sapagkat alam niyo po ba na masarap na tayo po ay nagpapaturo sa Panginoon. Amen. Hindi po natin dito pinaiiral ang human will but God's will in our lives. Amen? Sabi nga niya, that you may prove what is that perfect and perfect will of God. Ano ba? Kailangan ma-prove natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Praise God. So, welcome once again. Purihin ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Talagang hindi naman kayo yata napuyat kahapon. Oo. Kayo ngayon ay ready. Amen? Ready to receive the blessing from the Word of God. Amen? Praise God. So lahat po ay yumuko muna saglit. At tayo po'y mananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we praise you, we glorify you, we thank you for all the grace, for the favor na binibigay mo sa amin araw-araw. Salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, sapagkat naririto na naman po kami na magkakapatid, Panginoon. Nagmamahalan, nagkakaisa, Panginoon, nagtutulungan at nagtuturuan sa bawat isa, Panginoon. Kung ano ang nararapat, kailangan namin, Panginoon, na sundin ang iyong kalooban, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, let your kingdom come here on earth as well as in heaven. Then let your will be done. Thank you, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Amin pong dalangin sa mga oras na ito, Panginoon, na hayaan mong muli na maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita na magbabago
sa aming pagkatao, Panginoon. Sinabi mo ito, Lord, that if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things must pass away at hayaan mong dumating ang mga bago sa aming mga buhay na ito'y nanggagaling lamang sa iyong mga salita. And faith cometh through hearing and hearing by the word of God. Salamat, Panginoon, na huhubugin mo kami sa pananampalataya, huhubugin mo kami, Panginoon, sa tamang relasyon sa iyo, Panginoon, sapagkat nais naming makapiling ka, Panginoon. Lord, hinihiling namin sa oras na ito ang pagtuturo ng iyong banal na Espiritu, Lord. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang instrumento, Panginoon. Sisidlan na pupunuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! So, ang ating schedule muli, ay wag nyo nang kalilimutan, ha? 9:30, start po tayo ng discipleship. Dito po tayo dapat yung buong service natin, dadaluhan po natin. Wag po tayong dadalo ng nag-aawitan na yung tawag dito, yung worship service na talagang nandun na tayo sa actual. Kundi doon pa lang sa pag-aaral. Ngayon, ang napag-aralan po namin kanina is about our declaration of faith. Kasi pinag-aralan po natin yung mga nakaraan, yung theology, kung anong ibig sabihin ng theology. So, eksakto mismo, nag-aaral ho tayo ng theology. Bakit declaration of faith? Bakit kailangan nating pag-aralan yung statement of our faith? Kasi dito po natin ipinapahayag ang ating pananalig at pananampalataya. Amen? Dapat alam po natin yan, the Godhead, the Trinity. Kung may nagtanong, kung sakali man may magtanong sa atin, ano ba ang pundasyon ng inyong pananampalataya dyan sa BICCM? Ngayon, pag pinag-aralan natin yan at na-memorize natin yan, nakabisado natin yan, and then we can introduce to them our declaration or statement of faith. Plus our mission, our vision, core values. Diyan tayo dapat pumunta, diyan po tayo dapat tumakbo. Sabi di ba sa Habakuk? Ulitin po natin sa Habakuk chapter 2, verse 2 hanggang 3. Okay, tingnan po natin ang ating Bible. Bago tayo pumunta sa mensahe ng Panginoon. Habakuk chapter 2, verse 2 and 3. Okay, sabi ng Panginoon, isulat ang vision para doon daw tayo tumakbo. Tumakbo tayo doon. Doon tayo lumagay. Okay. Habakuk chapter 2. Then the Lord replied, write down the revelation or the vision. Sabi sa ibang translation, vision. Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. Okay. Pwede mo palitan sa King James Version. Parehas lang naman yan, sa King James Version. King James Version yan. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Ang sabi doon, ang vision ay nandyan yan for the appointed time. Magaganap yan. May vision po tayo. Anong vision natin? Committed to inspire. Okay. Kapag napag-aralan po natin, nakabisado po natin ang fundamentals or declaration of our faith, may nagtanong sa amin, ito yung aming vision. Committed kami para inspire, mag-motivate, at mag-train ng mga tao to become fully devoted followers of Jesus Christ. Hindi devoted followers of somebody, but devoted followers of Jesus Christ. That is the vision na inilagay sa atin, ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, write the vision. Yan na po yan. Sa verse 3, tingnan po natin sa verse 3. Yan, sa verse 3 ng Habakuk. Chapter 2, verse 3. Yan. For the vision is yet for an appointed time, but as at the end it shall speak and not lie, though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Hindi po yan mananatili, hindi po yan mangyayari po yan.
Hallelujah. Amen? Naniniwala ba kayo na mangyayari sa atin ang vision ng Panginoon sa church na ito? Nangyari na nga di ba? Dati wala naman tayong church. Ang puso ng dating tagapanguna natin na umuwi na sa Panginoon, magkaroon ng church building, nangyari na po yan. Pero kailangan ang mga tao sa church na ito ay magiging talagang committed, devoted followers of Jesus Christ. Amen? Okay? Nais nyo bang maging followers of Jesus Christ? Okay. So anong gagawin ho natin? Magpa-disciple ho tayo sa ating Panginoon din mismo. Amen? So praise God. Tayo po ay pupunta na sa mensahe ng Panginoon at allow me to use my gusto kong maging matuto sa paggamit nitong kasi gusto ko kayong sabayan. Ayaw nyo na akong walang nagbubukas ng Bible. So dito na tayo sa New Age. Yan. Praise the Lord. Okay. Actually, yung tab na ito ay sa akin. Kaya lang sabi ko, gamitin mo na Sister Gretel, parang mahina ako sa tab. Praise God. Okay. So, let's open our Bible to the book of Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Okay, na po ng ating mensahe. Blessing. Okay. Ang pamagat po ng mensahe ngayon is, a man without the Spirit of God is a dead man walking. Okay. Okay. Nakakita na ba kayo ng kalansay na naglalakad sa kalsada? Nakakita na kayo ng kalansay na naglalakad sa kalsada? Okay. Hindi pa kayo nakakita. Okay. Noong araw po, may napanood po ako film that was in the 1980s. Tagal na. Buhay na ba kayo noon? Siyempre, yung mga kaidaran ko, buhay na. Yung The City of the Living Dead. Okay, baka hanggang ngayon, nandiyan pa yan The City of the Living Dead. Yung mga, yung mga cannibal. Yeah, mga cannibal na they are dead pero naglalakad. Okay. Sila po yung naglalakad at kumakain po sila ng mga tao. Okay. So, ito po 'yon. Pag-aaralan po natin, ang isang tao daw na walang espiritu ng Diyos, although they are alive, but the Bible describes it that they are dead. Okay, tingnan po natin sa Ephesians. Ayan po sa Ephesians, sabi doon, as for you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Kita po natin. As for you, bumabanggit po dito si Apostle Paul sa mga mananampalataya. Ang sabi niya, kayo dati, sabi ni Apostle Paul, mga patay kayo. Mga patay kayo, sabi ni Apostle Paul, because of your sins and transgressions, ang sabi doon. In which, ang sabi na, you used to live when you followed the ways of the world. Now, tingnan nyo po, maraming mga tao sa panahon ng ating ngayon na sumusunod kung ano yung mga ginagawa ng mundo. Sabi ni Paul, sila ay consider na mga patay. Though they are alive, pero sila po ay mga patay. Sabi doon. At ang sabi dito, they follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ang sabi ng Biblia, do not love the world nor the things of the world. Tatanungin ko kayo, mahal nyo ba ang mundo? Sabi nyo, ay hindi, ang mahal ko ang Panginoon. Pero ang hindi mo alam, ikaw pala ay naiisahan na ng mundo. nagiging kaibigan ka pala ng mundo. Hindi mo po alam yan pag hindi kayo discerning or discernful. Yung pala kasama mo na pala ang mundo araw-araw. Okay? For example, halimbawa, ngayon nasa church tayo. Hindi po dito malalaman kung sino yung may mga worldly thoughts, may mga worldly lust. Hindi po dito natin malalaman kasi nandito tayo ngayon.
But kapag tayo lumabas na sa church, simula ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay, yun po, doon mo evaluate ang sarili mo. Ako ba ay nakikiayon sa takbo ng mundong ito? I am following the ways of the world according to Ephesians. Kasi ito po yun eh. Ito po talaga ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Kasi kapag hindi ho natin ito naintindihan, pag hindi natin ito maintindihan, tayo pala ay considered dead in the sight of God. Kaya pag ikaw ay patay, kahit ikaw ay manalangin, hindi ka maririnig kasi patay ka eh. Patay ka sa harapan ng Panginoon. Dapat ma-awaken po tayo. Kaya may mga prayer tayo, spiritual awakening. Dapat magising tayo sa katotohanan. Magising tayo, ang ating spirit, ang ating kaluluwa ay magising. Amen? Dahil ito po yung mahalaga. Okay. So, ang mga taong hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, okay, ang sabi po dito, okay, let's go to our message. Sa ating pong introduction, okay, from Adam's fall, man inherited spiritual death. Okay, makikita po natin yan sa Romans chapter 5, verse 12. Pakibukas po ng Romans chapter 5, verse 12. Okay, ito na naman tayo, magbubukas tayo ng Bible. Okay, dyan sa ating monitor. Okay, kasi ito na yung ito na yung trend ganyan eh. Romans chapter 5, verse 12. Yan, wherefore, as by one man sin, entered into the world. Sino po yung nagkasala? One man sin. Sabi doon, enter into the world. Pumasok ang kasalanan sa mundo. Dati walang kasalanan nung hindi pa sila nagkakasala. Kaya nga, i-prepare ng Diyos ang mundo na maayos ito para sa tao dapat. Sabi doon. And death by sin. Nakita po natin, sa pamamagitan ng kasalanan, pumasok din ang kamatayan. And so death passed upon all men. By the way, pag sinabi ng Bible na man and men, ibig sabihin, hindi kasama ang women? Hindi, ibig sabihin ba, hindi kasama ang mga women? Kasama po yan. Okay. Kasama po ang mga, ganun kasi inaddress ang Bible nung araw eh. Hindi halos mabanggit ang mga women, pero kasama po yan sila doon, sabi doon. All men, sabi doon, death passed upon all men, for that all have sinned. Nung pumasok ang kasalanan, yun na po yun. Okay. So, minana pala natin kay Adan ang kasalanan. Nakuha niyo mga kapatid, minana natin. So, ang sabi po doon, though he breathes, okay, napalakihin ko. Nawala yan. Tinuruan ako. Kasi hindi ko ito mapalaki, yung pala pinipindot lang. So, just forgive my ignorance. Hallelujah. Kasi talagang nasa old Bible talaga ako laging tumitingin. Now, praise God, nakita ko na rin ang anuhan ng computer talaga, ng laptop, kaya unti-unti po ako nag-aaral. Amen. So, ito pala si Pastor Toto ay ignorante pala ito sa laptop, ignorante pala ito sa mga gadget ngayon. Ay inaamin ko naman po. Hallelujah. So, sabi doon, though he breathes physically, without the Spirit of God, he is dead. Spiritually po yun, spiritually, and destined for eternal separation. Tandaan niyo po yan, nababasa po natin. In this dispensation of grace, life is found only in Christ through the Spirit. Okay? Sabi po doon sa Romans chapter 8, 9-11. Babuksan na naman natin ang ating Bible. Sa tuwing ako po yung magpipreach, lagi po akong may reference kasi yun po talaga ang mahalaga. Hindi tayo kumukuha ng ating preaching, ng ating katuruan sa pamamagitan ng mga sabi-sabi, but from the Bible itself, from the pure Word of God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. Tandaan po natin, sinabi ni Paul ito, wala na daw kayo sa laman, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now, if any man have not the Spirit of Christ,
He is none of His. Nakita niyo po mga kapatid? Nakita po natin ang pagkakaiba. Kung wala ka daw Espiritu ni Jesus Christ, hindi ka sa Kanya. Abay, iba yung ano to. Kailangan evaluate natin ang ating sarili. Imbestigahan natin ang ating mga sarili. Meron ba akong Espiritu ni Jesus? Kasi kung wala daw akong Espiritu ni Jesus, hindi daw ako para sa Kanya. Di ba? Did Jesus change your lives? O sa palagay mo ba ay binago ka na ni Jesus? At kung ikaw ay binago ni Jesus, dapat ang sabi doon, old things has passed away. Dapat ang mga lumang pagkatao natin, nandun na yung laman, nandun na yung paggawa ng kasalanan. Dapat old things kasi ito kasama yan sa carnal life o carnal lives ho natin. Dapat bago na daw tayo. Now, ang sabi dito sa Romans 8:9-11, na kapag wala daw ang Espiritu ni Jesus sa isang tao, you are dead. Kahit buhay ka, naglalakad ka, physically, sabi doon sa binasa natin, sabi doon, though he breathes physically, sabi doon, consider he is dead without the Spirit of God. He is dead, spiritually and destined for eternal separation. Of course, pagdating ng araw, kaya nga mga kapatid, atupagin po natin ang buhay spiritual. Amen? Atupagin po natin kasi pag hindi tayo natagpuan ng ating Panginoon pagdating ng araw na namumuhay sa kanyang kalooban, ano po mangyayari sa atin? Ang sabi ng Panginoon, depart from me, I never knew you. Di ba sabi ng Biblia? Many will come and say unto me, Lord, Lord. Di ba? Sabi ng Bible. Lahat magsasabi sa akin ng Lord, Lord, Lord. Pero hindi lahat, sabi ng Panginoon, na tumatawag sa Kanya ng Lord, Lord, will inherit salvation and will inherit eternal life. Sino po ang tatanggap noon? Sino ang tatanggap ng kaligtasan? Ang yung lang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Okay, back to our slide. Introduction lang po yon. Praise the Lord. Back to our slide. Okay, so a man without the Spirit of God is dead because of sin. Okay, next slide please. They are dead because of sin. Okay. Ito po yung position ng tao kay Adan. In Adam, all die according to 1 Corinthians 15:22. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 15:22. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in... 1 Corinthians 15:22. Ayan. Dapat pala, inilalagay ko na dyan yung scripture kasi mahirap hanapin. 1 Corinthians 15:22. Okay? Yan. For us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Nakita po natin? Kay Adan daw ang lahat ang mamamatay, but yung na kay Kristo ay, mabubuhay. Kaya mas mahalaga na maintindihan natin, tayo ba ay na kay Kristo? Okay, kung tayo ay na kay Kristo, nasa Panginoon, one day you will live with Him. Amen? So, ang mga tao pala na namumuhay sa kasalanan, ang sabi doon sa ipinamana sa atin ni Adan, namumuhay sa laman, namumuhay sa lahat ng pita ng laman, ay are considered dead because of sin. Tandaan po natin yan, tayo po mga Kristiyano, walang gagawin ang dyablo sa atin, udyukan tayo na magkasala. Tapos kapag tayo ay nagkakasala, sasabihin ng dyablo sa atin, normal lang yan. Yan ang trend ng mundo ngayon. Don't believe that. Kasi dapat tayo po ay mabuhay na muli sa ating Panginoong Hesus. Amen?
So, ito po ang dahilan kung bakit ang Panginoon namatay, because of sin. Amen? Dapat tayo ang mamatay. Si Jesus po ang nag-substitute nun. Para mabuhay tayo na kasama niya. Amen. So, praise God. Dito po sa, back to our slide. Prison of darkness. Ang sabi po doon, may nabanggit dito, prisons of darkness. Doon sa slide natin. Okay? Ang taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, they are dead in sin. Ang kanyang position kay Adam ay mamamatay siya pagdating ng araw. Eternal separation from God. Now, nasa bilanggo po siya ng kadiliman. Nandun po siya sa kadiliman. Nakabilanggo siya sa kadiliman. Okay, tingnan natin sa John 3:19. Ang sabi po doon. John 3:19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men, ayan na naman men, but wala yung women, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Nakita po natin? Nung panahon ni John, nung panahon ng Panginoong Jesus, na although nakikita na nila ang Panginoong Jesus, still they live in darkness. Okay, sabi doon, light has come into the world. Who is the light that comes into the world? Jesus Christ. Pero ang mga tao noon, wala pa din. Wala pong pakialam. Walang pakialam mga tao. Even today. Okay, di ba? Ilang percentage lang ang tayo dito kung i-compare natin sa percentage na nandyan sa kalsada. Kung ano ang mga pinagagagawa nila dyan sa kalsada. Maring mga busy po sila. Walang time pumunta sa church. So, sabi doon, ang iba nandun sa sabungan, ang iba nandun sa sugalan, ang iba nandun sa mga party-party o sa mga ganyan. So, ang sabi ng Bible, men love darkness. Mas ginugusto nila ang mga bagay nito. Mas enjoy sila sa mga bagay na yaon. Yung mga gawa ng laman, talagang gustong-gusto nila sapagkat meron naman talagang satisfaction sa laman. Pero tandaan nyo mga kapatid, one day, yung laman natin, iiwanan po natin yan sa lupa. Okay? Ang lalabas sa atin ay yung totoo nating pagkatao. Amen? Yung totoo nating tao ang lalabas. So, sabi doon, sinabi dito, men love darkness rather than light because their deeds were evil. Praise God. We are once like that. Amen? Tayo dati ay gumagawa ng hindi tama. Evil. Nagpapatuloy pa ba tayo sa mga evil deeds? Ginagawa pa ba natin yan sa panahon natin ngayon? Okay, sana wala na. Wala na po mga kapatid. Sana or nawa ay namumuhay na talaga tayo sa kalooban ng Diyos. Namumuhay na tayo ng pure in the sight of God. Though, sabi ng iba, ay hindi naman ganun, pastor, kadali. Ayaw mo kasing madaliin eh. Ayaw mong isurrender ang buhay mo sa Panginoon eh. Kaya hindi siya makakilos sa ating mga buhay. Hindi po ba? Kapag nag-surrender tayo ng buhay sa Panginoon, sigurado po yan mga kapatid. Matatransform ang ating buhay ng madali. Madali ang pag-transform ng ating buhay. Amen? Amen? Okay, praise God. Hallelujah, palakpak sa Panginoon. Seryoso tayong lahat. Hallelujah. Praise God. Okay, sabi po dito, there is a penalty declared na kapag tayo po ay namuhay sa kasalanan, merong penalty declared. Sabi ito, penalty declared, the wages of sin is death. Romans 6:23, lagi nyo yan naririnig sa akin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So tanggapin natin si Jesus sa ating buhay para magkaroon tayo ng eternal life. Huwag tayong mamuhay sa kasalanan kasi ang wages niyan, ang kabayaran niyan ay kamatayan. Kamatayang ano? Kamatayang spiritual. Buhay ka nga, pero patay ka sa harapan ng Panginoon. So you are dead. So ang penalty mo is, dahil namumuhay ka sa kasalanan, ang kabayaran noon ay kamatayan. Okay. Kamatayang spiritual, eternal separation from God. Yan pong ibig sabihin ng wages of sin. Mamamatay ka na physical at mamamatay ka pa spiritual. So paghandaan po natin yung spiritual, na mabuhay ka na kasama ni Jesus, na ikaw ay mag-resurrect din na kasama ng ating Panginoon one day. Na kapag ikaw ay inilibing, yung totoo mong pagkatao, yung iyong kaluluwa ay bubuhayin ng Panginoon, isasama niya yan sa langit. Amen?
O, mamili ka. Yung kaluluwa mo sa impyerno o yung kaluluwa mo sa langit. Amen? Of course, ang ating kaluluwa ay dapat na umani ng kaligtasan. Hallelujah. Without the Spirit, man is bound by sin and separated from God. Yan po yung unang nangyayari sa isang taong walang Espiritu. You are dead in sin. Tandaan po natin, mga kapatid, marami, even inside the church, marami pa rin mga patay. Nandiyan yan sa church. Kaya kita mo yung mga patay sa loob ng church. Walang ganang mag-pray, walang transformation na nangyayari sa kanyang buhay. Walang ganang mag-pray, walang ganang magbasa ng salita ng Diyos, walang ganang mag-share ng biyaya ng Diyos sa kanyang kapwa. Pag yan sa ngayon may feelings tayo na ganon, may nararanasan tayong ganon. Evaluate nyo po ang inyong sarili. Pray to the Lord na baguhin tayo ng Panginoon kasi wala talaga. Hindi talaga tayo makaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Number 2, deprived of the Spirit. Okay. No indwelling. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his, ang sabi po sa Romans. So, pag sinabing deprived, yung napabayaan. Yeah, napabayaan. So, dahil deprived of the Spirit ka, para kang wala kang pakialam. Deprived of the Spirit. Okay. At sabi po doon, kung wala kang Espiritu ng Panginoong Hesus, hindi ka pag-aari ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, sino nagmamay-ari sa'yo? Dalawa lang naman ang nagmamay-ari sa tao eh. Okay? Maaring ang Diyos ang nagmamay-ari sa'yo, si Jesus Christ, or the devil. Okay, mamili ka na. Ngayon, kung ayaw mo ng mga patungkol sa kaharian ng Diyos, kung ayaw mo sa salita ng Diyos, ayaw mo kay Jesus Christ, abay, delikado po yan. Kailangan po nating saliksikin na mabuti ang ating mga sarili. Amen? Sabi nung may nagpatotoo po na dati po siya ay, siya po yung founder ng Church of Satan sa US. Pangalan niya po is Anton LaVey. Yan. Si Anton LaVey, yung malapit na siyang mamatay, may dumating sa kanyang kaisipan, ang sabi niya, bakit ko ginawa ito? Bakit nangyayari sa akin ito? So doon dumating sa kanya ang pagsisisi, pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Marami na siyang na-impluwensya ng mga tao. Marami nang sumunod sa kanya. Marami nang umalipusta sa Diyos. Marami nang umalipusta sa banal na Espiritu. Marami nang na-impluwensyan siyang mata. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay nang malapit na siyang mamatay, sabi niya, no, malakas na no. Sabi niya, bakit ko ginawa yun? Okay. So, hindi niya alam, he is deprived of the Spirit. Hallelujah. Napagkaitan siya kasi hindi niya pinaghari si Jesus sa kanyang buhay, hindi niya pinaghari ang banal na Espiritu, kaya pinagkaitan siya. Napabayaan siya, he has deprived of the Spirit. Now, kung tayo po mga kapatid ay magpupumilit na mamuhay sa laman, kaya nga ang prayer ni King David, di ba kanina? Take not thy Holy Spirit within me. Kasi naramdaman talaga ni David nung siya'y magkasala na hindi niya na nararanasan ang Diyos. He was deprived of the Spirit. Iniwanan siya eh. Kaya nung nag-repent siya, kaya talaga ang solusyon talaga repentance lagi. Repentance. Yung totoong repentance na talagang fully surrender, Lord, inaamin ko nagkasala ako, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Kapag tayo nanalagi ng ganon at handa tayong tumalikod sa ating mga kasalanan at mamuhay na muli, mga kapatid, God will accept us and He will forgive our sins. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Kaya yung mga deprived of the Spirit, yung mga taong akala mo buhay na buhay, naglalakad dyan sa kalsada, hindi natin alam na mga patay pala sila kasi namumuhay sila sa laman. Namumuhay sila ng ayon sa kanilang kalooban. Okay. So, number 2 is no illumination. Ano ba yung illumination sa Tagalog? Hindi. Yung illumination ay pagtanglaw, pag-ilaw, walang pag-ilaw sa kanya. Okay? There is no illumination, okay, of the Spirit of God in his life. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ano po ang sabi doon? 1 Corinthians chapter 2:14, but the natural man or the carnal man, tandaan po natin, man na naman ito, but walang woman. Laging exempted ang mga woman dito sa Bisaya ngayon. But the natural man, kasama po dyan yung woman, but the natural man or the carnal man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Nakita niyo po? Kahangalan sa kanya ang mga bagay patungkol sa Diyos. Kapag siya'y namumuhay ng carnal, ayaw ko dyan, walang satisfaction dyan. Maraming mga tao, ang gusto yung satisfaction, masatisfy ang kanilang flesh, di ba? Kasi talagang, meron naman talagang satisfaction sa flesh. Pero ang hindi mo alam, ikaw pala ay carnal, namumuhay ka palang carnal. For they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Sila po ay mga deceived. Ang sabi, they are spiritually deceived. Praise God. Nakita po natin. Walang illumination of the Holy Spirit in this life. Kaya kahit ano na lang ang gawin niya, ang tingin niya sa sarili niya, tama ang kanyang ginagawa. Diba? Walang distinction. Wala siyang knowledge of good and evil. Ang lahat ng bagay sa kanya tama. Hindi niya alam na yung pala ay evil. Ang lahat ng ginagawa niya, ang tingin niya sa sarili niya tama. Hindi niya alam, evil na pala yung ginagawa niya. Walang illumination of the Spirit of God. Kaya patay talaga kung titingnan natin. Number 3. So, I hope na hindi tayo ganyan. Mga anak ng Diyos tayo, di ba? I hope na hindi tayo ganyan. Dominated, ang sabi doon, number 3 is dominated by the flesh. Ang taong walang espiritu ng Panginoon, ang sabi doon, they are dominated by the flesh. Carnal mind, ang sabi ng Bible, sa Romans chapter 8 verse 7, the carnal mind is enmity against God. Sa Tagalog, ang mga karnal na kaisipan, karnal na buhay ay kaaway ng Diyos. Okay? Kaaway ng Diyos. So marami pa rin sa mga Kristiyano sa panahon natin, kahit nag-church yan, kung meron kang carnal mind, kaaway ka pa rin ng Diyos. Kailangan mat-transform ang ating mga kaisipan. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Be ye transformed by the renewing of your mind, di ba? Be ye transformed by the renewing of your mind. Paano matatransform ang ating mga mind? Ang salita ng Diyos, isiksik natin lagi sa ating mga kaisipan. Amen? Para matransform yan. That is the way how to transform your mind. Makinig sa salita ng Diyos. Maraming nagpapahayag sa salita ng Diyos. Ayan. Yung social media, ginagamit din yan ng Panginoon sa kapanahunan natin ngayon. Pero, pinapantayan yan ng dyablo para hadlangan ka. Amen? Para hadlangan ka rin. Mag-i-entertain din ang dyablo. Wag yan. Ito ang anuhin mo. Okay. Praise God. Sabi doon, enmity against God. So, kapag meron kang, your life is dominated by the flesh, meron kang carnal mind, meron kang corrupt works, they that are in the flesh cannot please God. Sabi sa Romans chapter 8 verse 8. Yung mga taong lumalakad sa laman ay hindi mo maaaring luwalhatiin ng Diyos. Okay, Romans chapter 8 verse 8. Nandiyan po yan. So, ang taong ito, na dominated by the flesh, controlled by lust. Okay, nakita po natin. Ang lust po ay nasa tao po yan. Okay.
So itong last ay magmamanifest yan sa atin, fulfilling the deserves and the desires of the flesh. Ephesians chapter 2 verse 3. Ano po sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 3? Pakibukas natin, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Kaya kung titingnan po natin, ang mga preaching ni Paul nung panahon ay talagang pumapatukoy lagi yan sa spirit. Kaya sabi niya, wag na kayong katulad ng dati na sinusunod nyo ang pita ng mga laman, pita ng mata. Okay? So di ba diyan na tempt si Eve? Okay? Diyan na tempt siya ni Satan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ginamit din ni Satan yan kay Jesus, pero hindi niya na-overcome ang ating Panginoong Yesus. Amen? Ginamitan siya ng Panginoon ng pure Word of God, kasi ang Panginoon, ang buhay niya ay kapuspusan sa banal na Espiritu. Amen? Praise God. So, dapat ganun ho tayo. Back to our slide. Kasi, yan, 12:10. Matatapos na tayo. Para itong ating mga children ministry ay kakain muna bago humayo. Di ba? Hindi yung babalik alas 3. Saka pa lang sila manananghalian. Ay ba, yung mga pasmado na ito. Sa 19 years yung ginagawa yon, 19 years na ginagawa. O hindi pa naman. Okay, praise. Kaya magkakaroon tayo ng pagbabago alang-alang sa children ministry natin at sa mga youth. Amen? Para maging sila, youth alive talaga. Amen? Youth alive. Okay, palakpakan natin ang mga youth. Youth alive. Amen. Kaya kayong mga youth, matuto na kayong gumising ng maaga tuwing Sunday. Yan. Praise God. Corrupt works. Magkakaroon tayo ng mga corrupt works. Hindi mga tama ang ginagawa natin. Okay. So kung meron tayo noon, ang sabi ng Bible, those who are in the flesh cannot please God. Okay. Those who are in the flesh cannot please God. Hindi malulugod sa atin ang Diyos sa ginagawa natin. Okay? Control by lust. Lahat ng lust ng flesh ay gagawin natin. The flesh rules where the spirit is absent. Kapag ang isang tao hindi pinananahanan ng espiritu ng Panginoong Hesus, ang magrurule sa kanya is lust of the flesh. Amen? Walang pipigil sa kanya. Walang pumipigil sa kanya. Kaya, ang taong ito ay delikado ang buhay nito. Hindi tayo magmamana ng kaligtasan kapag ganyan ang buhay. Kapag hindi tayo nagpa-rule out sa banal na espiritu, wala tayong matatamo sa buhay natin. Amen? Number 4. Yan. Ang tao daw na walang espiritu ng Diyos ay deceived by the world. World's wisdom. Okay, sabi po doon, deceive ka ng world's wisdom. Hindi yung God's wisdom. Hath not God made foolish the wisdom of this world? Tingnan niyo po mga kapatid. Ngayon, maraming mga tao ang sumusunod sa karunungan ng mundo. Ito yung trend eh. Pero ang sabi ng Biblia, the wisdom of this world is foolishness unto God. Amen? Amen mga kapatid. Kaya huwag tayong padisib, huwag pa tayong patalo. Kung ano man ang nangyayari ngayon, na sa palagay mo ay yan ang trend ngayon, baka na-deceive tayo. Kaya sabi ni Jesus, many will be deceived. Hindi lang ito, nadideceive tayo ng mga nagtuturo na salita ng Diyos, kundi sa mga kaparaanan din ng sanlibutan. Maari tayong ma-deceive. Baka sabihin natin, ay, ano na yan? Nung panahon yan. Pero ngayon, iba na ngayon ang generation. Ito ang totoo, yung generation. O tingnan niyo po yung AI, di ba? Ang AI, ay may nagsabi dyan na ang AI daw ay kaparaanan daw yan ng diablo. Kaya wag tayong masyadong mag-ano sa AI. Kasi hinahainan lang tayo ni Satanas ng
akala natin na entertain tayo, pero hindi. We must back to the Bible. Lagi tayong babalik doon sa Scripture. Hindi pa pwede. Sabi nga ng Biblia, ang mga damo ay, ang mga dahon ay natutuyo, ang mga bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang wakas. Kailangan magpabalik-balik tayo sa salita ng Diyos sapagkat yan ang mananatili hanggang wakas. Yung mga invention ngayon, yung mga trend ngayon, yung technology ngayon, darating ang araw, mawawala lahat yan. Dapat naiintindihan mo natin ang salita ng do not be deceived. Wala na ba ito? Ha? Nasaan na? Wala na? Wala dito. Praise God. Walang sound to? Walang sound? Meron. Ba't binigyan ako ng ito? Ngayon, meron na. Meron na ulit. Wala na. Okay, sige. Praise God. So, worldly wisdom. Huwag pa tayong patatangay doon sa worldly wisdom. Kasi, deceiving po yan. Yang worldly wisdom na yan, sa palagay mo, si Elon Musk, siya na yung pinakamatalinong tao. Di ba? Siya na pinakamatalinong tao sa mundo. Ang sabi ng Biblia, it's still foolishness unto God. Nakuha niyo mga kapatid? Parang ito si Pastor Toto, ano ba yung pinipreach nito? Hindi ba ako? Siyempre, sa totoo lang, iyan naman talaga ang prophecy sa Bible. Okay. Ang sabi sa Daniel chapter 12 verse 4, yan. In the last days, knowledge will increase. Okay. So, ngayon, tayo po ay nasa last days na makikita po natin. Nung panahon naman, walang computer. Nung panahon nila Jesus Christ, walang cellphone. Ngayon nagaganap yung prophecy ni Daniel that in the last days, knowledge will increase. Okay, knowledge shall increase. Kaya ang mga tao magiging matalino. Makakapag-imbento sila ng computer, naka-invento sila ng, ayan o, sabi niya kay Daniel, 12:4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Nagaganap na talaga, di ba? Nagaganap na ngayon yung prophecy ng Panginoon kay Daniel. Yung prophecy ni Daniel ay ilang taon na yan nakakalipas. More than 400 years, more than 4,000 years na nakalipas yan. Ngayon lang nagaganap. Di ba? Sa isang iglap lang, isang oras lang, nandun ka na sa isang lugar. Kasi nakasakay ka na pala sa eroplano na produkto ng knowledge shall increase. Amen? Nung panahon, walang computer, ang sinasakyan lang ng mga tao noon ay kabayo, camel, pero ngayon, grabe, di ba? Because that is prophesied by the scripture na mangyayari po yan. Pero wag tayong magpapadeceive doon, mga kapatid. We must back to the Bible. Lagi tayong bumalik at bumalik sa Scripture. Kasi yun po yung mananatili hanggang wakas, sabi ng Bible. Okay. So, meron pa, yung world's wickedness. Magkakaroon ng kasamaan, wickedness. Okay, makikita po natin dyan, kung tayo ibukas dyan sa social media, lahat ng uri ng kasamaan, naandyan na po. Okay, naandyan na po. The whole world lieth in wickedness, sabi ng 1 John 5:19. The whole world lieth in wickedness. Ayan o. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. So kung tayo nga ay mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat sumasama sa gimmick dito, gimmick doon. Nakikita po natin ang nangyayari sa mundo. Lahat ng kasamaan. May isang popular na preacher na nagpipreach sa kalsada sa Amerika. So, ang target niya lagi ay yung mga homosexual. Okay. Daming nagagalit sa kanya. Binabato siya, inaagaw sa kanyang mikropono sa kanya.
Sinusumbong siya sa pulis pero tuloy-tuloy po siya. Marami siyang nadadala sa Panginoon na mga homosexual. Nakakakilala sa Panginoon. So, gumagawa ng hindi tama. Gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. But this preacher is so bold. Talagang pinipreach ang salita ng Diyos. Kahit anong nangyayari, meron pa ngang pagkakataon na siya ay may pinagpipraise siya nung naririnig yung salitang in Jesus' name, yung naglalakad na malapit sa kanya ay hinugot yung kutsilyo sa kanyang katawan at gusto siyang saksakin. Okay, nakita po natin. Pero may pinadala ang Panginoon on the spot na angel. At sinaway niya yung gustong sumaksak doon sa preacher. Yung preacher na yon ay talaga makikita natin ang presence ng Panginoon. Ngayon, dito po balik po tayo sa slide. Sa atin, sa panahon natin ngayon, tingnan po natin, ano ba yung wickedness? Ano ba yung kasalanan? Okay, pag yan po ay hindi na umaayon sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, ang tawag po dyan is wickedness. Okay, wickedness. Maging maingat po tayo na sa pakikitungo natin sa mundong ito, sa pakikitungo natin sa mga tao, lalo na sa mga kabataan ho natin ngayon. Mag-ingat, lumayo po tayo doon. Lumayo po tayo sa kasalanan. Ang sabi ng Bible, do not be equally yoked together with the unbelievers. Kung anong ginagawa ng mga unbelievers, wag ho nating gagawin. Do not be equally yoked. Baka sabihin mo, kasi magagalit siya sa akin, hindi na ako ituturing niyang kaibigan. No. Kailangan nating pahindian. Ang sabi ng Panginoon, do not touch the unclean. Okay. So, ibig sabihin, huwag kang makihalubilo sa mga bagay na mga marurumi. Sabi ng Panginoon. So that I will accept you. Sinabi po yan sa Romans o sa Corinthians. So that I will accept you. Hallelujah. So, yun po yun. Number 5. Okay. Bago yun. Without the Spirit, man is easily deceived by the God of this world. Yan. By the God of this world. Sino po ang Diyos ng mundong ito? Walang iba kundi si Satanas. Tandaan po natin, letter G niya ay small g. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 4, ano pong sabi doon? The God of this world has blinded the minds of the unbelievers so that they may not see the glorious gospel of our Lord Jesus Christ. So binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Walang iba kundi si Satanas. Ang trabaho ni Satanas ay bulagin tayo, lalo na yung mga kabataan natin sa panahon natin ngayon. Do not be deceived. Ayan, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light and the glorious gospel of Jesus Christ, who is the image of God, should shine upon them. Ayaw ni Satanas na makilala natin si Jesus. Maraming mga tao they are blinded by Satan. Hallelujah. Praise God. So hindi tayo yon. Now, maaring naiimpluwensya lang tayo paminsan-minsan, kaya dito kailangan ho natin ng discerning of spirit. Ano ba ang ginagawa natin, ang mga ginagawa natin araw-araw, dapat lagi nating dinidiscern yan. Tama bang ginagawa natin araw-araw? Okay? Sa pag-scroll lang natin ng mga cellphone ho natin, baka mapadaan ka dyan sa mga site na talagang nakikita po natin, may mga pornographic site. Okay, sino pa nanonood dito ng pornographic? Walang magtataas ang kamay. Ako dati ganon. Dati ako ganon, nanonood ako ng pornographic. But God delivered me from that. Pagka nandun ka doon at hindi mo yan inaamin, aminin mo na lang sa Panginoon kasi hindi tayo makakatago sa Panginoon. Amen? Lahat ng ginagawa daw natin sa kadiliman ay hayag sa Panginoon. Okay. Inaamin ko na sa inyo po mga kapatid, dati ganun ako. Kasi why? I am dead. Pero binigyan ako ng buhay ng Panginoon. Binigyan ako ng
another chance ng Panginoon. At natutunan kong kamuhian yon sa ngayon. Yan, kung hindi ka pa namumuhi dyan sa mga ganyang bagay, napapadako ka dyan, mga kapatid, you are still blinded. You are still influenced by the devil. You are still ruled by the flesh. Amen? Dapat makalaya ho tayo doon. Amen? Amen ba mga kapatid? O mahal nyo pa rin manood ng mga pornographic? Oh no, mga kapatid, hindi po yan. Please, be delivered in the name of Jesus. Okay? Amen? Amen mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Number 5 na tayo. Medyo medyo lumalalim, Directed by the devil. Ang tao daw walang spirito ng Diyos, he is directed by the devil. Ang nag-influence sa kanya yung diablo. Ang nagbibigay sa kanya ng impluwensya ay walang iba kundi si Satanas, prince of power, sabi doon. According to the prince of the power of the air, sabi doon. Who is the prince of the power of the air? The devil. Okay, sabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, for we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, rulers of this dark age, in the spiritual realm. Nandun po sila sa hangin. Nandun po sila sa kalawakan. Hindi po natin nakikita ang mga demonic forces, but He can influence us. He can suggest things in our minds. At para gawin din yun. Now, paano na lang ang taong wala ngang espiritu ng Diyos? Di magiging alipin ka ng dyablo. Hindi sunod-sunuran ka sa dyablo. Kaya tinan nyo po, maraming nang-re-rape, maraming nagnanakaw, maraming nagsisinungaling, maraming gumagawa ng hindi tama. Di ba? Because they are directed by the devil. Okay? Power of darkness ang naghahari sa delivered us from the power of darkness. Tingnan po natin sa Colossians chapter 1 verse 13. Si Jesus lang ang nakakagawa nito. He can deliver us from the power of darkness. Sabi doon, who hath delivered us from the power of darkness. So meron talagang power of darkness. And hath translated us into the kingdom of His dear Son. Gusto niyo bang mangyari yung ganon? Na tayo ay i-deliver ng Panginoon from the power of darkness and deliver us to the kingdom of His dear Son? Gusto niyo bang mangyari sa atin yon? Okay. Ano bang gagawin natin? I-surrender po natin ang mga gawa ng laman sa ating buhay. Lord, yes, I cannot do these things. Lord, hindi ko ito kaya. Kasi ito na yung aking pinamuhay sa loob ng mahabang panahon. But Lord, you can deliver me from this. Kaya nga sabi ni Jesus, if the Son sets you free, you are going to be free indeed. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Next slide. Okay, number 6. Destined for wrath. Okay, isipin niyo po yon. Ang destinasyon mo is wrath. Galit ng Diyos ay nasa iyo. Children of wrath. Ang sabi ito, whereby nature we are children of wrath. Ang sabi sa Ephesians chapter 2:3. Biruin mo, kapag ang tao daw ay hindi napagharian ng Espiritu ng Diyos, ang tawag nun, sila yung mga anak ng wrath. Ang sabi doon, galit. Magkakaroon sila ang galit ng Diyos ay nasa kanila. Children of wrath. Pinagkaitan sila. Sila po yung kamumuhian ng Diyos pagdating ng araw. So, yung mga taong hindi pinagharian ng Espiritu ng Diyos, they are destined for wrath. Ang patutunguhan nila ay kahindik-hindik na galit ng Diyos. Condemned already. Ang sabi doon, he that believe not is condemned already. Kaya tingnan po natin sa John chapter 3 verse 18. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Na hindi po sapat yung maniwala lang tayo kay Jesus. Dapat may mangyari po sa buhay natin. Okay? Kasi si Jesus, ginagawa lang natin minsan Savior. Amen?
Hindi Savior si Jesus, hindi lang dapat Savior. Dapat kumpletuhin natin. Dapat maging Lord and Savior siya. Okay? Ang iba ay, Lord, gusto ko Savior lang ikaw. Okay? Ayokong maging Lord ka. Kasi mahirap kasi. Pagka naging Lord natin si Jesus, 100% talaga dapat nating susundin si Jesus. Amen? Dapat Lord of your life talaga siya. Hindi lang siya Savior. Kasi ang ano naman, ang sarap naman natin ng buhay. Ang buhay natin ay gusto lang lagi natin tagapagligtas si Jesus sa ating mga problema, sa mga ano pang mga bagay na gusto tayong iligtas ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, maging Lord natin siya. Amen? Ang sabi ni Jesus, if you love me, you will obey. Okay. If you love me, you will obey my command, sabi ng Panginoon. Okay. Next slide. Yan. Children of wrath were by nature the children of wrath. Tayo po yon. Condemned already. He that believeth not is condemned. Tapos certain judgment, it is appointed. Sabi po sa Hebrew chapter 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Without the Spirit, man faces the coming wrath of God. Nakuha niyo mga kapatid. Without the Spirit of God in our lives, ang mga tao, babae, lalaki, haharap siya sa darating na galit ng Diyos. Amen. Ang sabi ng iba ay, hindi naman mangyayari pa yan. Bakit hindi man nangyayari na pinaparusahan tayo ng Diyos? Ang sabi ng Timothy, di ba? Ang sabi ng 1 Peter chapter 3:19, binibigyan pa tayo ng mahabang panahon para magsisi. Mahabang panahon para magsisi. Kaya pag-isipan natin mabuti. Evaluate natin ang ating sarili. Tayo ba ay pinaghaharian ng laman? Tayo ba ay pinaghaharian ng dyablo? Tayo ba ay pinaghaharian ng mundo? Tayo ba ay pinaghaharian ng iba't ibang klase ng impluensya? Evaluate natin araw-araw. At kung meron man dyan, come to God. Go to God. Maghumingi tayo ng tawad. Hayaan natin ang Panginoon. Pagharian tayo ng Panginoon. Sumurrender tayo sa Panginoon. And God will deliver us from different kinds of influence in our lives. Okay, number 7. Ayan, conclusion na po tayo. Yan, conclusion na po tayo. A man without the Spirit of God is living but dead, walking but lost, breathing but bound. His destiny is wrath unless he receive the gospel, unless he repents. Kulang po yan. Unless he repents and receive the gospel of the grace of God, eternal life is only found in Jesus Christ through the Holy Spirit. Amen? I believe, tinanggap natin lahat itong. Pero, bakit ko i-preach ito? Kasi baka tayo ay nadideceive. Baka tayo ay nadadaya. Amen? Akala natin normal. Pero, nandun pa pala tayo sa flesh, nandun pala tayo sa impluensya ng dyablo, ng kaaway sa ating mga buhay. Okay. Sino ba ang mga kaibigan natin? Sino ba ang mga barkada natin sa ngayon? Okay. Barkadahin na natin ang mga anak ng Diyos, ang totoong naglilingkod sa Panginoon, ang mga totoong pinili ng Panginoon. Well, hindi naman masamang makipagkaibigan, pero wag sana tayong maimpluwensyahan ng mga mali nilang ginagawa. Amen? Amen mga kapatid. Dapat sila ang naiimpluwensyahan natin. Dali natin sila sa church. Kung ayaw nila, hindi sila para sa atin. Amen. Makipag-ano lang tayo, makipagkaibigan in term of friendship. Pero yung ginagawa ng mga unbelievers, wag ho nating gagawin. Amen? Kung yayain ka dyan na magsugal, ay huwag kang magsugal. Amen. Kaibigan mo sila, pero huwag kang magsugal. Show the light that is in you. Amen? That you are the salt of this world. Amen? Praise God. So, meron pa ba susunod? Time for call to action. Receive the gift. Believe in the gospel of grace.
Corinthians chapter 5, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, rely on the Spirit. Walk in the Spirit. Sabi po sa Galatians 5:16. Walk in the Spirit so that you may not gratify the desires of the flesh. Okay, you may not gratify the desires of the flesh. Okay, so ang gagawin natin, reach people, reach others, warm the lost. Dead man walking. Sabi doon, dead man walking. Atin pong i-warn silang lahat. Ephesians chapter 5 verse 14. Marunong na ba kayong magbigay ng warning sa mga taong hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos? Okay, sabi ng Ezekiel, pagdating ng araw, sisingilin ka ng Panginoon doon sa mga taong sisingilin yung dugo nila sa iyo ng Panginoon kung hindi mo sila na bigyan ng warning. Praise God. Glory to God. Salamat sa Panginoon dahil nagbigay siya sa atin ng mensahe na talagang kailangan ho natin ito. Hallelujah. So, evaluate yourself, investigate yourselves kung ano na ang nangyayari sa ating buhay. Lumalago ba tayo? Nagmamature ba tayo? Namumuhay ba tayo sa katuwiran at totoong kabanalan ng Panginoon? At kung hindi pa yan nangyayari sa ating buhay, magsisiho tayo. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. And the Lord will deliver us. At dadalhin niya tayo sa maayos at tamang pamumuhay. Tayong lahat po ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magkakaroon ng breaking of the bread or tinatawag nating communion. Doon po sa mga nakatoka po dito sa ating distribution of the elements, please, habang kumakanta po tayo ng awitin ng patungkol sa communion. Hallelujah. Habang dinidistribute po yung mga elements, sabayan po natin ang kanta. Thank you, Jesus. Wash me in your cleansing.
For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which He was betrayed took bread. Itaas po natin ang tinapay. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Manalangin po tayo. Yes, Lord, we thank you for this privilege that we can partake the Lord's Supper. Yes, Lord, salamat sa ginawa mo po sa amin. We remember all those sacrifices that you have done 2,000 years ago. We thank you, Lord, for all those things. In Jesus' name, kainin po natin ang tinapay. In the same way, He took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this often as you drink it in remembrance of me." Taas po natin ang saro. Manalangin po tayo. Yes, Lord, we thank you. We remember your death on the cross. We thank you for the shedding of your blood because of our sins. Lord Jesus, we remember those sacrifice moments that you have done in our lives. That's why we come unto you, Lord, and we receive you as our Lord, our Master, our Savior. Salamat. Inumin po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We give you all the glory and the honor, O God. Salamat sa mga bagay na namin natutunan sa araw na ito. Thank you, Lord, for your word na alam po namin, Panginoon, ang salita mo na ito, Panginoon, ang patuloy pang uhubog sa amin, O Diyos. Yes, Lord, turuan mo kami, Panginoon, namumuhay, Panginoon, sa iyo. Na ang buhay namin ay totoong alay namin sa iyo, Panginoon. We can offer our body as a living sacrifice, pleasing unto your sight, Lord. Whatever we do, Lord, whatever we think, O God, we will do it for your glory, Lord. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, magsimula sa araw na ito, O Diyos, ay kayo ang Panginoon magbigay sa amin ng gabay, Panginoon. Allow your Holy Spirit to dominate our being, O Lord. Sapagkat ito po ang nararapat, Panginoon. We must be led by the Spirit of God. We must walk according to the Spirit of God, so that we may not gratify the works of the flesh, so that we will not gratify the carnal life, O Lord. Even, Lord, we pray for the filling of the Holy Spirit in our lives, O God. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ang iyong banal na Espiritu, sapagkat natutunan namin sa araw na ito, Panginoon, na ang taong hindi pinanahan ng banal na Espiritu, they are walking dead, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Binuhay mo kami, Panginoon. Kami ay dapat mamuhay sa liwanag. Kami ay dapat mamuhay sa kabanalan at katuwiran mo, O Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, na magalit at mamuhi sa kasalanan, Panginoon, para hindi na ito maging parte ng buhay namin, O Diyos. Oh Lord, we pray that you are going to deliver us, O God, from the works of the flesh in our lives. The influence of this world, the wisdom of this world, O God, is just a filthy rags in you, Lord. Kaya kami, Panginoon, ay hahanguin mo. Lahat kami, Panginoon, ay tuturuan mo, Panginoon, na mamuhay ng
ayon sa iyong kalooban. Salamat aming Ama sa mga oras na ito. Tanggapin niyo po ang aming mataas na pagkilala sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos, maliban sa iyo ay wala nang iba pa, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Panginoong Jesus sa aming mga buhay na nagpatawad, nagbigay ng kaligtasan sa amin. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your favor, O Lord. Thank you. Thank you, Father, as I wave my hand and as I raise my hand, Lord. Kung sino man ang nangangailangan ng kagalingan dito, Panginoon, Lord, allow the healing power of Jesus flows right now in your name, Lord Jesus. Hallelujah. Doon sa mga may sakit, ano bang nararamdaman nyo? Ipatong nyo po ang mga kamay ninyo sa mga may parte, sa mga may sakit na parte, bahagi ng inyong katawan. In Jesus' name, be thou healed. In Jesus' name. In Jesus' name, be thou healed. At doon sa mga nais na makalaya, sa mga maruruming pita ng laman, maruruming pita ng mata, in Jesus' name I declare deliverance upon the people of God right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang maghari sa amin, Panginoon. Hayaan mong banal na Espiritu, Lord, ang pumuspo sa bawat isa sa amin, Panginoon. This is our cry. This is our prayer. Nag-struggle kami, Panginoon, sa kasalanan, O Diyos. Nag-struggle kami sa gawa ng laman. Lord, free your people right now in your name and in your blood right now in Jesus' mighty name. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming sama-samang panalangin na may pagpupuri, may pagsamba, may pagkilala sa iyo bilang aming Diyos na dakila sa lahat. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Blessed Sunday, everybody.